Hi mga kamamshi! Ngayon nagagawa tayo ng DIY ramen Pinoy style. Yan, nagpakulo ko ng soba noodles. And then, after kong pakuluan yan for 5 minutes, i-drain natin siya. And then, papalamigin natin. Lalagyan natin ng cold water para hindi siya masyadong maluto. Mag-stop yung kanyang cooking process. Pagkatapos niyan, meron akong bawang, sibuyas. Tayo ay magigisa ng dried mushroom. Yan ang dried mushroom. So, pinalambot ko na siya. Ibinawid ko sa tubig at hiniwa ko lamang ng ganyang kalalaki. Pagkatapos, gisa ang bawang at ilalagay na natin dyan ang dried mushroom na pinalambot sa tubig. Gisa, huwag kakalimutan lagyan ng konting asin at konting paminta. Pagkatapos niyan, hanguin ang dried mushroom na nagisa sa bawang ay tabi. And then ngayon naman tayo ay magigisa tayo ng ground pork. Bawang, sibuyas and ulit. Yung ground pork na yan, pwede kayong gumamit ng ground chicken or ground beef. Bahala kayo. Pagkatapos, lagyan ng asin ulit at paminta. Nasa inyo din kung gaano kadami nyo ilalagay ang paminta at asin. Halo. Kailangan matuyo ang ground pork, mawala yung mga excess water. Okay na yan pag natuyo ganyan. So, itabi lang din at gagamitin na natin yan mamaya. Pagkatapos, kumuha ako ng miso paste na nilagyan ko ng hot water at tutunawin ko yan. At nagpakulo ko ng tubig at ibubuhos ko ang miso paste na minix ko sa hot water. Lalagyan ko ng mirin. Yan, tansya-tansya. Pagkatapos, haluin. Tapos ramen, shoyu ramen na nabili ko sa Asian store. So, ubuhos na yan lahat kasi wala naman na, konti na lang. Of course, Pinoy tayo. Lalagyan ko ng konting tubig yan, shake para simutin at ibuhos ulit. Syempre sayang, 'di ba? Okay. And then after that, ayan, hindi ko alam. Sorry guys, mamshi, kasi nailagay ko ang aking telepono doon sa may tisyuhan namin. So, hindi ko pala siya na-stop. So, hindi ako marunong kung paano mag-delete ng video dito sa CapCut. Pag-aaralan ko next time. So, yan muna. Ayan. So, gumawa tayo ng DIY ramen. So, kukwentuhan ko na lang kayo kahit walang video pa. Yan, DIY ramen yan with Pinoy twist or Pinoy style. Depende sa inyo kung paano. Okay? And then, ayan na. Bumalik na ulit ang video ko. Yung pinapakulo natin na tubig na may shoyu ramen, miso paste, lagyan natin ng dried seaweeds na nabili ko rin dito sa Asian store sa Finland. O, ayan na naman tayo. Lapag ko na naman ang telepono ko sa tisyuhan na hindi ko na-stop ang video. Okay, so yan. Yung ginagawa natin ngayon na DIY ramen with Pinoy twist or Pinoy style ramen is babaunin ko yan for tomorrow para sa trabaho ko sa office kasi walang masyadong bilihan doon ng pagkain ng lunch. So, sayang din naman para makatipid tayo. May baon, 'di ba? Tapos alam mo pa kung paano ginawa. Yun siya. And then, ayan na, bumalik na ulit. So, kumukulo na, pakuluin mo lang. Pagkatapos yan, okay na yon. So, may tissue na naman ulit, ba diba? Commercial yon yung may tissue. Tapos, magsa-set up na tayo. Yung pinakulo natin kanina soba noodles, ilalagay ko na yun sa baunan ko. Ganyan. So, mix-mix na sila. Haluin ko na sila dyan. Tapos, nagkat ako ng carrots na ganyan pahaba or julienne cut. Lalagay ko doon kasama ng noodles sa tabi. Pagkatapos, lalagyan ko din yan ng cucumber or pipino. So, kinat ko lang din yung cucumber ng pahaba or julienne cut. Ganyan. So, tabi ko na siya dyan. So, mas maraming gulay, mas masarap. Nagkabulol-bulol pa nga naman eh. Pagkatapos, nag-chop din ako ng spring onion. So, lalagay ko siya sa tabi ulit. So, okay lang naman yung maghalo-halo na at pare-pares ng mga gulay yan. Pagkatapos ng spring onions, magsusuko kasi ng maraming spring onions yan. Yung dried mushroom na ginisa natin sa bawang kanina, remember? O, itatabi ko rin dyan. So, sasama ko rin siya dyan. Yan, bahala ka kahit saan mo ilagay, sa ibabaw, sa gilid. At ito yung ground pork kaninang ginisa natin with garlic and onions. Yan, so ilalagay din natin ulit dyan sa ibabaw kasi wala nang space. Pagkatapos nyan, so yan, madami, mas okay. Bahala ka. At nag-boil lang ako ng egg, 1 egg, hinati ko sa gitna. Kaya sila naging 2. Ayan. Yan, ready na ang ating DIY ramen. Ganyan. So, tatakpan ko yan, nalagay ko sa fridge. Syempre, ay nakalimutan ko pala. Lalagyan pala natin ng black sesame seeds. Pero wala ka namang black sesame seeds, white lang, pwede na yon.
Kung wala ka rin sesame seeds na kahit ano, okay lang din kahit wala. Syempre yung sabaw na pinakuluan ko kanina, yung may miso, shoyu ramen, at seaweeds, ayan, nalagay ko rin sa isang baunan. So, separate para hindi ko siya dun imimix dun sa may noodles at mga gulay para hindi masyadong lumambot yung noodles at hindi maging malata. Ayan na siya at ilalagay ko na yan sa fridge. Thank you sa panonood mga mamshi. Next time ulit. Bye!